nagpapasalamat ang ating Diyos na may kapal. Hallelujah! Let's give our God glory! Hallelujah! Start. Yes. Are you Lord? It's your word. It's your love. How glorious! How glorious are you, Lord? It's your power. It was your cross that saves me. Yes, Lord, and rescue me. Just a moment there, you set me free. Give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, oh how beautiful, how beautiful are you, Lord? It's your word. It was your love. How glorious are you, Lord? It was your power, oh God. It was your cross that saves me and rescue me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, we give you glory, Lord. We give you honor, we give you power. Hallelujah. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Became a king forever, and with that crown of thorns, you became a king forever. And with that crown of thorns, you became a king forever. And with that crown of thorns, you became a king forever. Yes, oh God, hallelujah. And rescue me. Thank you, Lord. Just a moment there, you set me free. That saves me. And rescue me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, we give you glory, glory. Yes, Lord, we give you glory, glory. We give you glory, glory. Jesus. Glory and honor belongs to you, Father God. You are worthy to be praised, oh God. We come in unison, Father Lord God, to worship you, to give the honor that is due to your mighty name, oh God. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify you, God. Nothing can compare. Nobody's worthy but you. Heavenly
Father, we gathered here today to kneel down at your feet, oh Father, Lord God, and to bow down, oh God, and to say that you are worthy, Lord. And we love your presence, oh Father, Lord God. We love and we long for your presence, oh God. We long, Father, Lord God, for your touch, oh God. This is your church, Lord. And these are your family, Father, Lord God. These are your children, oh God. We come to you, our Father. We love your presence. Hallelujah. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing. There is nothing. There is no one who compares to you. I take pleasure in worshiping you, Lord. And I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. We come, Lord, we come. Lord, let's worship. Oh, we worship you because you are good, Father. Oh, Lord, thank you for saving us, oh God. Thank you for the power of the cross, oh Father, Lord God. Truly, indeed, that there is nothing, Lord God. Thank you for your love and mercy. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. We worship you because you are good, Father. Hallelujah. Oh, and I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Hallelujah, hallelujah, Our God is a consuming fire, burning holy flame with kindness and freedom. Our God is holy, righteous God, ruling over us with kindness and wisdom. He will keep
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at purihin ng Panginoon at sa pamamagitan po ng Zoom ay patuloy tayong gawain para sa Panginoon at we praise God for this morning at bago po natin basahin ang text ngayong umaga which is matagpuan sa Ephesians chapter 5 verses 22 hanggang 29. Tayo po muna ay humingi ng gabay, patnubay sa Panginoon. Ama namin Diyos, sa pangalan po ng Jesus, sa gabay ng Banal na Espiritu. Muli Panginoon, na-acknowledge namin ay yung pong dakilang presensya sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. At alam namin, O Lord, na tinanggap mo ang aming pagpupuri, pagsamba sa iyo, Panginoon, at ikaw ay nalulugod, O Lord, at ikaw ay nasa kalagitnaan ng bawat isa ng mga nasa tahanan na nakatunghay po sa worship service na ito, God. Lord, patuloy po na pinagkakatiwala sa iyo ang mensahe mo ngayong umaga. At ikaw nga po ang magbigay buhay nito, O Lord. Let your anointing be upon your servant, O Lord. At patuloy na pagpalain mo ang iyong mensahe, O Lord. Ikaw nga po ang magbigay buhay nito. And open the spiritual eyes and understanding of each and everyone na makikinig po ng mensaheng ito. Amang Diyos, nagpapasalamat na po kami sa tagumpay na ipinagkaloob mo na sa iyong mensaheng ito, and we give you all the glory, the honor, and all the praises. In Jesus' name, Amen. So, basahin po natin ang ating text sa magang ito sa Ephesians 5 from verses 22 hanggang 29. Wives, submit yourselves unto your husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of his body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with a washing of water by the word, that he might present to himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So, all men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loves himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, even as the Lord the church. For we are members of his body, his flesh and bones of his bones. Ang Panginoong Diyos ang patuloy na magpapala ng kanyang mga salita. So patuloy po tayo sa topic na ito, sa buwan na ito, ang Christian marriage, Christian home. At ang pamagat po, binigyan ko na pamagat ang mensahe ngayong umaga, the snapshots of a Christian household. Mahilig tayo sa mga snapshots, mga selfie. No? So, snapshots, because napakalawak pong topic ito at hindi natin matatalakay sa loob lamang ng 1 hour or 45 minutes. Kundi kaya kumbaga, ito ay pahapyaw lamang no, na pagtingin sa nais ng Panginoon na makita sa isang Christian home, Christian household. So itong Ephesians 5:22 hanggang 29 ay masasabing God's guideline or God's instruction for a family. Not only it is His desire and design, but also to have a peaceful
harmonious, orderly, satisfying, contentful household. Para po sa God's instruction for marriage and family, dapat basahin ang buong text, no, from verses 22 hanggang 29. Hindi pwedeng kumuha lamang ng ilan dyan, o yung first text, first verse, at pwede mo nang i-share o ituro dahil ma-out of context ka dyan. Actually, itong pag-aaralan natin ngayong gabi, itong topic na ito ngayong umaga, ay masasabi parang ano to, parang sa marriage, parang nagme-marriage counseling na, no? Kaya yung mga nagbabalak na magpakasal, no? O lumagay sa tahimik, ay ariin nyo na ito ay marriage counseling sa inyo. So, kailangan basahin lahat, no? Yung buong text from 22 to 29. Kasi kung kukunin lang natin yung halimbawa, yung verse 22, na wives, submit to your husbands. Out of context ka na dyan kaagad. Kasi magbibigay yan ng maling kaunawaan sa iyo at sa mga taga-pakinig mo kung ituturong mo ito, isi-share mo ito. Dapat maunawa natin yung kaluluwa ng instruction, hindi yung letra. Because the letter kills, but the spirit gives life. Kasi after the instruction sa mga wives, ay agad isinunod ni Pablo yung instruction sa mga husbands. Na, husbands, love your wives. At ang standard na binigay ng Word of God sa pag-ibig na yan ay as Christ loves the church. As Christ loved us, the believers, His followers, which is a very high standard, no, of love. And how did God or how did Christ demonstrated His love for the church? Of course, He gave His life for the church. He sacrificed His life. He sacrifices all for the church. For 33 and a half years na siya nabuhay sa mundo, He did it for His church. He lived a sinless life, a holy life, a life that is pleasing to God, and ang kanya lamang ninanais is to do the will of God. So it's a very high standard of love. Of course, ang mga matapos niyang ibigay ang kanyang buhay, no, para sa iglesia, He continued to build His church. He continued to nourish, to nurture, to protect, to provide, to strengthen, to sustain His church. For example, ang isang local church dito, sa atin, ang JCLG, ay we just celebrated or commemorated our 29 years of anniversary. No, 29 years of God's faithfulness in His church to each and every one of us. So this is the highest kind of love na po pwedeng yung standard na gustong tularan natin tayong mga husband, no, sa pagmamahal natin sa ating mga asawa. Kasi ang pinaka-essence ng love na pinapakita dito, the true love involves sacrifice, which is not normal for a man or a husband to do because of ego, because of pride, no? But God has ordained the husband to be the leader in the household, spiritually, physically, emotionally, and economically. But he should do it in a very loving way through service and sacrifice, not in authoritative or dictatorship way. So in response naman, the wives have to acknowledge this God-given leadership of the husband in the household. Kung titingnan natin, bakit kailangan pang paalalahanan ng paang mga wives
nung panahong yun to submit to their husband. Kasi sa Jewish culture, yan na mismo yung ginagawa ng mga wives. They have no other choice but to submit to their husbands because women back then are very independent and totally dependent to their husbands. Hindi sila nagtatrabaho, nasa bahay lang sila. At ang gawain lang nila ay magluto, mag-alaga ng bahay, mag-alaga ng mga bata, maglinis ng bahay, maglaba, no? So yun lang ang kanilang no say sila. Wala silang say sa household, lahat yung husband, kumbaga sunod-sunuran lang sila sa kung ano ang sabihin ng husband nila. So back then, the women or the wives are being treated as second-class citizens. They are parang dormant, no? Tapak-tapakan lang, no? Wala silang, they have no right of their own. They cannot exercise, they cannot give their own opinion. Dahil lahat ng desisyon, lahat ng plano ay ginagawa na ng kanilang mga asawang lalaki. So, ano na di ba? At yung mga husband noon, they do not really express this kind of love sa kanilang mga asawa kasi they rule. They are ruling in the household. And leadership is different from rulership. Kasi sa leadership, especially sa Christian household, the husband should do it in love and through service and sacrifice. So maybe, sigurado itong sinabi ni Paul, instruction ni Paul, nung panahong yon, nung maririnig ng mga husband noon, ay masashock sila dahil hindi sila ganon, no? So bakit kailangan pang paalalahanan yung mga babae to submit to their husband? Ayun ang ginagawa nila. Kasi sa nakita naman ng Panginoon, in the future, ay mababago yung katakbo ng mundo at sa ngayon because of the yung paglaganap ng women's liberation movement, yung tinatawag na feminism. Ito yung mga babae, they start to fight for their rights. They start to fight na sila maging equal with men in terms of treatment sa trabaho, sa healthcare, sa voting, sa socio-economic system, no? Pinaglalaban lang yung kanilang karapatan na ang katwiran nila. Ang sinasabi nila, ano man ang kayang gawin ng mga lalaki ay kaya rin naming gawin. Ano man ang magawa ng aking asawa ay kaya ko ring gawin. No? At lumaganap yung mga ganyang yung maging free sila sa man's dominion, no? At ang problema, at ang nakakalungkot, ito ay nadala hanggang sa bahay at naapektuhan na yung biblical structure ng family na binigay ng Diyos between husband, wife, and children. So ang structure na binigay ng Diyos is God, then husband, then wife, then children. So sabi ng ibang mga babae, kasi sabi sa text, according to God, man is the head of the wife, di ba? Siya yung ulo ng babae, ng asawang babae. So sabi ng ibang babae, sa asawang babae, okay, paayag ako maging ulo siya, no? Ng tahanan. Pero ako naman yung leeg na nagpapaikot ng ulo. So, ako naman hindi naniniwala na dito naman sa JCLG wala naman sigurong mga asawang babae rito na trying to control their husband, ba? Yung Jezebelic spirit. At wala naman sigurong mga husband na they are trying to dominate their wife.
So ayon sa word, ano ba yung submission in marriage? So ang submission in marriage, ng wife, it is a spirit of respect a wife has toward her husband. It is an attitude intended to help her and her husband to have a contentful and peaceful life together. So ito yung sabi rito, yung spirit of respect na binibigay ng asawang babae sa kanyang asawa. Isang attitude na natutulungan siya at yung kanyang asawa na magkaroon sila ng makontento at matahimik na buhay magkasama. So yun ang pinaka-purpose ng ilang ibig sabihin ng submission in marriage. At tandaan po natin, in the Old Testament, in the older times, ang mga lalaki, they dominate their wives. At ang mga babae noon, they just very submissive or subservient. Wala silang karapatan na makapagtalo, magplano, magdesisyon sa bahay. But ito yung gustong baguhin ng Word of God. Ito yung gustong baguhin ni Paul, no, ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo, na pinahayag itong instruction na ito sa Christian na dapat makita sa isang Christian household. Napakadali itong gawin kung yung mag-asawa ay parehong mananampalataya. Diba? Kasi they know that it is, when they do it, the husband and the wife, when they do this instruction, it is not coming from anybody, it's not coming from any man, but it is coming from God Himself. At pag hindi natin ito sinunod, ang sinusuway natin mismo ay ang Panginoon. So, of course, the world will continue to teach against the Word of God. Diba? Kasi, siyempre, marami sa mga kababaihan, no? They are allergic sa word na ito ng submission. No? Parang sabihin nila, ba't ako submit dyan? Mas marunong ako dyan. Mas matalino ako dyan. Mas madiskarte ako dyan. Mas malaki sweldo ko dyan. Mas malaki kita ko dyan. Mas maalam ako sa negosyo. Ba't ako magsasubmit sa aking asawa na wala namang kalahati lang ng aking nalalaman? No? So ibang wife ay ganon. Pero sa isang Kristiyanong household, ang pinag-uusapan natin dito is a Christian household. So that is another topic. Kung hindi naman parehong Christian yung mag-asawa, o yung lalaki ay Christian o yung isang babae hindi, or vice versa. Medyo may struggle talaga ron. Pero dito muna tayo sa instruction ng Diyos para sa Christian household. Of course, submission is not being dormant, na yung babae magiging dormant, docile, or subservient. O he is parang mas mababa ang kanyang pagkatao kaysa sa kanyang asawa. No. Husband and wife, we are all equal before God. No? Although meron different lang sa roles and responsibilities. Parang sa Trinity, sa Godhead, although they are three, no? The Father, Son, Holy Spirit, they are equal in all aspect. Pero because of the plan of salvation, the Lord Jesus Christ ay He submit to the will of God, di ba? Binaba niya yung kanyang sarili at sumunod siya sa kalooban ng Panginoon. That doesn't mean na yung submission ng Panginoong Jesus sa Ama ay nagpababa sa kanya or hindi na sila equal. They're still equal. So ganun din sa husband and wife.
they are equal in the sight of God at nagkakaiba lamang sa roles and responsibilities. At pwedeng sabi nga ang illustration ng husband and wife ay gunting, no? Scissor. Ang scissor, pag wala yung isang talim, hindi na scissor ang tawag doon, no? Ano tawag doon? Ewan ko. So kailangan dalawa yung talim, dapat pareho matalas, di ba? So that it will work properly, it will function properly. Kasi, ibig sabihin, dapat yung dalawang talim mag-complement, no, to each other para magawa yung dapat gawin. So ganun din sa mag-asawa, no? They have to complement each other. So magsuportahan, magtulungan, mag-uusap. The man should not dominate, no? Hindi siya dapat magkaroon ng dominating spirit. Hindi niya dapat isipin na ako lalaki dito, dapat ako lang ang nasusunod. No. Dahil may gifts, may kanya-kanyang gifts, diba? May gifting yung lalaki at may gifting din yung babae. Although, tanggapin naman natin na may mga kababaihan, asawang babae, na ano sila, talagang mas matalino sila, maalam sila, di ba? Isa mas mataas pa yung pinag-aralan nila doon sa asawa nila, no? At mas malaki yung kanilang sweldo, mas malaki yung kanilang kita. Pero tandaan natin ang being husband and wife, hindi ito paligsahan. Hindi ito contest. Dahil ito ay yung just acknowledging the different roles and responsibilities na ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. At so hindi yan contest, at kung ano man yung kakulangan ng isa, pupunan ng isa, no? So ganun yun. Kasi may mga alam naman tayo na pag mas malaki yung sweldo ng babae, siya yung nasusunod sa bahay. Halimbawa, ang sweldo ng babae ay 20,000 riyal. Tapos yung lalaki, sabi natin, 4,000 riyal. So lahat ng gastusin, bayad sa bahay, kuryente, lahat, sinasagot ng babae. At siguro sa lalaki, konti lang, mga pang grocery, gano'n. So, nahihiya siya, nagkakaroon siya ng inferiority complex dahil mas malaki yung kita ng kanyang asawa sa kanya. At yung asawa naman niya ay she's trying to control, no, her husband. So hindi ganoon. Dahil kung ano man yung sweldo nyo, para sa inyong pamilya yon, di ba? Hindi yung, sabi nga, yung akin ay sa'yo. Yung sa'yo ay akin din. So, yung ano yan, sharing, no? At halimbawang kahit na mas matalino yung babae, hindi dapat siya yung nagdidesisyon, nagpaplano ng lahat. So, ang dapat gawin ay yung, sila, kung may desisyon na gagawin, kung may planong gagawin, dapat sila ay magkonsultahan sa bawat isa. No? Konsulta ng babae yung kanyang plano sa kanyang asawa, na hindi siya gagawa ng kanyang sariling desisyon kagad o plano na hindi niya kinokonsulta sa kanyang asawa. And vice versa. So yung lalaki rin, hindi siya gagawa ng desisyon o plano na hindi niya rin ikinokonsulta sa kanyang asawang babae. Kasi para sa pamilya yun eh. At they should have that understanding na sila ay pag-uusapan kung pwedeng isama yung anak, no, sa plano dahil para sa pamilya yon. Doon magkakaroon sila ng conference, mga palitan ng kuro-kuro, no, hingi ng advice, so magbibigay ng mga advice, magbibigay ng mga pros and cons,
So, yung meeting, so meeting of minds ang tinatawag doon. So, kung ano man yung napagkasunduan, halimbawa, mas maganda yung proposal ng babae. So, yung lalaki ay hindi dahil sa lalaki siya, hindi niya tatanggapin yun dahil isipin niya parang mababawasan yung kanyang pagkalalaki pag sinunod niya yung gusto ng kanyang asawang babae. So, ang ano riyan, kung ano yung mas maganda, mas mainam, mas makabubuti para sa pamilya, kahit kanina mang idea yun, o kahit kanina mang kaisipan yun, ay dapat na yung isa tanggapin kung mas maganda yon. Para naman sa ano yan sa pamilya. Pero ang mag-i-implement nun, yung husband. Kahit na yung asawa ang nagplano, yung husband pa rin ang mag-i-implement ng bagay na yun. So yun ang sinasabing respeto na binibigay ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki, kahit na siya ay mas marunong o mas matalino doon sa kanyang asawang lalaki. Kasi marami namang ganyan, di ba? Na professional yung babae at yung lalaki ay tricycle driver or nababangantas yung kanyang trabaho o isang teacher nag-asawa ng ano lang, tambay lo, driver lang. So hindi wala naman sa status ng buhay yan. Kundi nasa pagtutulungan niya ng mag-asawa dahil para rin sa kanila yung katatagumpay ng kanilang pagsasama. Ito yung tinatawag na, of course, husband and wife may different temperament, di ba? Different, maaaring different perspective at galing sa ibang probinsya, magkaiba ng probinsya at magsasama sila. So they're totally different people. So kailangan ng adjustment ng bawat isa. At yan ang ano kasi, yung tinatawag na working out your marriage. No? So, kung kasal na kayo, and then you have to work it out. No? Kasi, kasi kayo na rin, kayo magsasama sa habang buhay, you have to work it out. Mga differences nyo, mga misunderstanding, at iiwasan sa mag-asawa yung magkaroon ng miscommunication. Minsan, ang sanhi ng hindi pagkakasundo ng mag-asawa ay ano lang, simpleng miscommunication. So, dapat ay kung meron mang hindi pinagkakasunduan, ayusin kagad, pag-usapan kagad, di ba? So, minsan nagkakatampuhan kayo, ano kagad? Sabi nga sa Biblia, huwag hayaan na lumubog ang araw na hindi naaayos ang inyong kung ano man yung problema. No? So, hindi naman ibig sabihin na literal na hindi mo hayaan na lumubog yung araw. No? Ako, lulubog na araw, wala maayos ito. So, ang ano dyan, huwag patatagalin. No? Kung ano man yung hindi nyo pagkakaunawaan. So, in decision making, planning, dapat magkasama yung pamilya. Dapat nag-uusap. At tinuturo dito sa instruction na to kasi yung ano rin unity of marriage, no? Yung panatiliin. So, paano natin mapapanatili yung unity sa marriage? So, yung understanding, no? One another. At siyempre, tulungan, no? Yung lalaki, hindi dapat sabi, ang kalakaran kasi, yung lalaki, trabaho lang. Yung babae, trabahong bahay. No? Yung lalaki, trabaho lang, walang bahay. So, dapat kahit sa bahay, no, kung pwede naman tumulong yung lalaki, hindi lang pagdating niya sa trabaho,
no, upo na lang siya, sa lampak na lang siya at yung sinelas ko, gano'n. Yung, kape ko. So, hindi gano'n, no, bossing. So, hindi bossing ang dating ng husband. Dapat, andun yung respeto, andun yung, sabi nga, love your wife. Ibig sabihin, cherish your wife, protect your wife, as Christ loves the church. So, hinihingi naman na, bakit kaya sinasabi ron, no, respect, wife submit to your husband, and then, ang sinasabi naman sa husband, husbands love your wife. Bakit kaya ganun ang pagkakasabi ng Biblia? Kasi sa psychological makeup, emotional makeup ng bawat isa, magkaiba no? Ang ano raw, ang lalaki, ang husband, they are longing for respect from their wife. At yung babae, they are longing for love from their husband. Kaya nga, may mga lalaki na hindi showy, no? Hindi sila showy sa pagpapakita ng pag-ibig sa kanyang asawa. So kaya paminsan-minsan, no, isa sa nakakatulong 'yan para maging malusog yung inyong pagsasama ay lalo na kung merong mga lalo na kung merong mga anniversary, mga birthday, mga importanteng date, no, sa inyong dalawa o sa asawa mo, ba anniversary, birthday niya, wag niyong kalilimutan yung date na yan kayong mga lalaki. Dahil sa mga babae, napaka-importante yan. No? They are, mas ano sila kasi, totoo ba yun? Sila ay mas sentimental at mas emotional. At natutuwa sila, nakikiliti sila sa mumunting, pagpapakita ng gesture ng love ng kanyang asawa. Hindi naman to ka-OA yan dahil ito ay bahagi ng buhay mag-asawa kahit na matatanda na kayo, no? Kahit na 30 years na kayong kasal, dapat hindi pa rin mawala yung sweetness. Parang bago pa rin kayong kasal. Kasi ang problema sa mga mag-asawa, sweet lang yan. Pag mga 1 year, 2 year, hanggang 6 years. Pag nanganak na, di ba? Yung babae kasi nandun na yung attention sa anak, di ba? Hindi na masyado napapansin yung asawa. Di ba? Hindi na napaplansya yung suot niya, bahala na siyang umalis ng gusto yung suot niya, di ba? So, anak na lang ang inaasikaso. Hindi dapat na ganun. So, priority pa rin yung asawa. Okay? At mga babae, huwag niyong kakalimutan yan. At saka, hindi naman kailangang mahal ang regalo, no? Kahit na simple, no? Flowers, bouquet, di ba? O 3 flowers, no? Pag birthday niya, pag anniversary, at tiyakin nyo lang na ipe-Facebook nyo yun. No? Hindi na. Showy talaga. Hindi naman, ano lang. Gawain naman natin yan, di ba? Nakakatuwa, di ba? Tuwan-tuwa sila ron, di ba? Mga surprises, di ba? Birthday surprises, maganda yan, no? At sa akin, okay lang at wala surprise. Pero sa anak natin, sa asawa natin, maganda yan, mga surprise. Kasi dati ako nung birthday ko, na-surprise talaga ako. Dahil yung, sabi kasi ni Sylvia, may order. Kaya luto. At nadadalhin daw sa church. Siyempre, nanghiram sa akin ng ng pondo, ng panluto, gano'n. Palang gabi niyo, para sa akin pala yun. Ako pala gumastos. Yun ako na-surprise, no? Pero, masarap yan, maganda yun, yung mga surprises. Pagpatuloy niyo yan, no? Yung mga, meron akong naalala, yung
Talagang nagbigay yung flowers na sa kanyang dadaanan sinabuyan ng mga flowers, di ba? Grabe, no? Grabe ka sweet yun. Di ba kayo mga babae, natutuwa kayo ron, di ba? Mga ganong gesture, no? So, hindi naman kailangan magregalo ka ng Salad Master or iPhone 5, di ba? Hindi. Sobra. Maliliit na bagay lang. Tuwan-tuwa na yung mga asawa natin doon. Kasi problema ngayon, pag medyo matagal na mag-asawa, mapansin nyo sa mall, pag naglalakad na sila, hindi na sila magkasabay. Minsan nauna na yung nauna na yung lalaki. No? Yung babae, nasa likod niya, may mga bit-bit pa. So, hindi na sila katulad ng dati na pag naglalakad sa mall, magkakabay, di ba? Magka-appreciate, talaga sweet na sweet, pero pag tumagal-tagal na, so wag nating yan. Wag nating kalimutan yung pakita yung affection sa bawat isa. At yung mga asawa natin, hirap na hirap sa trabaho yan, magluluto yan, maglalaba, mamlansya lahat. I-appreciate naman natin ng mga lalaki. At pag nagluto naman sila para sa'yo, anuhin mo naman, purihin mo naman, di ba? Sarap naman ng ng nilaga mo, grabe. Isipin ng babae, sinigang niluto ko. No? Tiyakin mo lang na tama yung iyong pag-ano sa kanya. No? Pero minsan, yung babae naman, asawa mo, sabihin sa'yo, pansin ko, gumagwapo ka yata araw-araw. Dalawa lang yun. Dalawa lang ibig sabihin nun. May gustong ipabili yun o dapat nang taasan niya yung grado ng kanyang salamin. So, trust, yan, kailangan sa mag-asawa yan. Tiwala. Honesty. Sabi nila, honesty is the best policy. But, dapat sa mag-asawa, honesty is the only policy. Dahil importante yung tiwala. Pag yan ang nawala, ay malaki ang mawawala. So yung respeto sa bawat isa. Pag yan ang nawala sa relasyon, ang daming problema po pwede mangyari. So respeto. So pag nire-respeto mo yung asawa mo, hindi mo siya sisiraan sa iba, di ba? Kahit na ganun siya, paglabas ng bahay, hindi mo sa i-chismis, asawa ko, napakatamad, baka batuan, walang kwento. No, i-build up mo siya, di ba? Sa inyo lang yun, kung may problema kayo, hindi nyo ikukwento sa iba. Sabi nga, huwag nyo nang dalhin sa labas yung inyong maruming damit. No? Sa inyo lang yun, sa bahay na lang yun. So kasi nire-respeto mo siya. At hindi mo siya mamaliitin. Kahit maliit siya. No? So respect sa bawat isa. So hindi mo siya sisigawan. Yung babae, hindi dapat niya sisigawan, bubulyawan yung kanyang asawa sa harap ng maraming tao. Kahit naman sa kanila sila lang dalawa, hindi niya dapat nabulyawan yung kanyang asawa. No? Dahil nakakawala ng respeto. So, and vice versa, syempre. Kung may misunderstanding, dapat pag-usapan ng matahimik, di ba? At quietly ayusin yung kung anuman ang problema. Ang mga bata, nahuhubog ang karakter niyan sa bahay. At naapektuhan sila, tinan nyo, yung mga bata na lumaki sa pamilya na punong-puno ng pag-ibig, paglaki niyan, malaki yung confidence niya, di ba? Wala siyang inferiority complex, talagang matapang siya na humarap sa mga bagay, mga hamon ng buhay. Pero yung mga bata na lumaki sa broken family o yung bahay nga pero lagi nag-aaway yung mag-asawa, no, mga kapatid, no, hindi nagkakaintindihan. So nakakaano sa kanya 'yon, nagkakaroon ng psychological effect sa bata. Kaya may mga bata na lumalaki na merong
mga inferior, masyado siyang inferior, takot siya, ayaw niyang makipag challenges, no? So mahina yung loob niya. So apektado rin. Kaya dapat tayong pamilya, talagang busugin din natin ng pagmamahal ang bawat isa sa ating tahanan. At saka problema rin, may psychological effect din sa mga bata kung sino yung nakikita nila na mas malakas sa bahay o mas nasusunod sa bahay. Pag yung babae ang nasusunod sa bahay, ang epekto niyan sa lalaki, lalaki yung anak niya, bata, nakikita niya yung tatay niya, takusa, no? Member ng takusa, yukusa, no? Takot sa asawa, yuko sa asawa, no? At lalo na yung asawa niya may trabaho, tapos siya nasa bahay lang, no? Nagiging chemist siya. Mga chemist yun eh, no? Yung kay Mrs. Umaasa, no? At nagiging Canadian din sila. mga lalaki na taong bahay. Bakit? Maglaba ka na dyan, di ba? Tawag yung asawa niya sa trabaho. Maglaba ka na dyan, maglinis ka na dyan, magluto ka na dyan. No? Kaya nagiging Canadian. Pero mas mahirap yun yung house, di ba Brad? So mahirap yung house band. Hirap. Hindi husband house band pa. Diba? Mahirap yun. Pero ganun pa man, temporary lang naman yan yung setup na yan, di ba? At darating din ang provision ng Panginoon para din sa mag-asawa. So, yung iba kaya nagkakaroon ng bakla, nagkakaroon ng tomboy dahil diyan eh. Kasi yung ibang batang lalaki, halimbawa, nakita nila yung gano'n, ako. Natakot sila ngayon naku po, pag nag-asawa ako, baka gano'n din ako ng asawa ko. Under din ako. Kaya gagawin niya, pag nag-asawa siya, uunahan na niya. No? Sumula pala, dominante na niya yung dominate na niya yung asawa niya para hindi siya ma-dominante ng asawang babae. So, gano'n din sa babae, pag yung nakita niya yung gano'n, malakas yung nanay niya, ay pag nag-asawa siya, ganun din ang gagawin, dapat pareho ako ng nanay ko. Hindi ako papa-under dito sa asawa ko, di ba? So sira na yung structure. At actually, kung sino malakas sa bahay, malalaman nyo eh. Tanungin nyo yung mga anak. Tanungin nyo, kanino kayo mas takot? Sa mami nyo o sa daddy nyo? Pag sumagot yung bata, siyempre sa mami namin. Daddy nga namin, takot sa mami namin, kami pa. Yung ibig sabihin nun, ang nasusunod sa bahay, yung babae. So, hindi dapat gano'n. At sa anumang relasyon sa mag-asawa, importante yung give and take. Na? Hindi lang yung lalaki take ng take, yung babae give ng give. Dapat ay give and take. Bigayan. No? Ano yan parang minsan susundin mo yung gusto niya, minsan susundin din niya yung gusto mo. No? So, minsan manonood kayo ng sine, gusto ng asawa mo medyo drama. Ikaw gusto mo action. Ito bibigyan mo siya. Doon ka muna sa drama. Samahan mo siya. Hindi pwedeng hiwalay kayo ng sinihan, di ba? So magkasama kayo, so hindi mo naman kursunada yung pelikula, pwede ka naman matulog. Ngayon, pagtapos naman ng drama, punta naman kayo sa action. Siya naman ang matutulog. Bigayan lang, di ba? So, importante yan, give and take. So, ito po ang binibigay na instruction ng Diyos para sa family. At tunay na we cannot do it on our own. We can do it only by the grace of God. At ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng pamilya na masaya, satisfying, at yung pamilyang nakakalugod sa kanyang paningin. Kasi
A strong family represents also a strong nation or strong church, strong community. So, bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ng Panginoon, pamilya ng mga pamilya ng Diyos, ay dapat tayo ang una-una maging halimbawa ng isang pamilya na talagang design ng Diyos at yung desire niya para sa bawat isa. Maging example sa iba, no? Dapat magsimula sa atin mga member ng iglesia ng Panginoon. So muli, ulitin ko, submission in marriage is a spirit of respect a wife has toward her husband. So it is an attitude intended to help her and her husband to live a contentful and peaceful life together. At salamat po sa Panginoon sa mensaheng ito at let us nawa ito ay patuloy na tumimo sa puso at isipan ng bawat isa at patuloy na i-apply natin ito sa ating mga pamilya. The best design for a family is the design of God for a family. Let us pray. Ama namin Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, sa gabay ng Banal na Espiritu. Salamat po sa paalala mo ito sa bawat isa sa amin, lalo na po sa mga pamilya, Lord, na bahagi ng iglesia, Panginoon, na tunay nga na ito ang design mo, ito ang desire mo sa isang Christian family, O Lord. At Lord, tulungan mo kami. Tinataas ko po sa iyo ang bawat pamilya sa mga oras na ito, na we cannot do it, O Lord, by our own strength, by our own ability. We can only do it by your grace, O Lord. Kung may mga pride kami na dapat na ibaba, kung merong mga bagay na sa mga oras na ito ay nagagawa namin na hindi pala nakakalugod sa iyong paningin sa aming asawa or vice versa, O Lord, ay ito hinihingi namin ng kapatawaran sa iyo at patuloy na ipaunawa mo sa amin, O Lord, na ang mag-asawa, O Lord, ay it is not two people tying not together, but two people na pinagbubuklod mo at pinag-iisa mo, Panginoon. Two people that are joined by God. So, nawa, Panginoon, ikaw nga ang maghari sa bawat family, O Lord. Dahil kapag ikaw po ang nasa gitna ng bawat pamilya, O Lord, that if you are the center of every family, O Lord, ay marami mga pagsubok at trials, mga pagtatagumpayan, Panginoon. At even in the midst of sickness or troubles or problems, O Lord, ay ikaw ang magbibigay pa rin ng kalakasan sa bawat family, Panginoon. Individually, you are our strength. At ganoon din, O Lord, sa family, you are the strength of each family, Panginoon. At sa mga oras na ito, God, ay patuloy po namin inaalala sa iyo ang mga pamilya na kasama namin, mga anak mo, O Lord, na naapektuhan po ng virus na ito, Panginoon. We continue to pray for their fast recovery, their quick healing, O Lord, at continue to increase their immune system, O God. At sila ay muli makasama namin, nakapiling namin sa iyong gawain, Panginoon. At kilala mo po ang bawat isa. At hindi lamang sila, kundi sa sino man na naapektuhan po ng virus na ito, Lord. And let your protection be upon us 24/7, Lord. And Father God, thank you for the victory that once again you give to your message. And we give you, Father, all the glory, the honor, and all the praises in Jesus' name. Amen. Amen.
Birthday. Meron po tayo ditong mga prayer requests. Complete healing for Jenny Villanueva, stroke survivor. Working visa para kay Ana Lea at healing of severe stiff neck for Barry Kyra, niece of brother DJ. Pag-pray po. Pag-pray. Panginoon, tinataas po namin sa iyo sa mga oras na ito. Si Jenny Villanueva, O Lord, na stroke, Panginoon. Lord, we continue to pray for complete healing para sa kanya, O Lord. Complete recovery, fast recovery, O Lord. At muli, Panginoon, ay bangon mo siya mula sa karamdaman na ito, Panginoon. Ang himala ng kagalingan ay dumali po sa kanyang buong pagkatao mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan, Panginoon. Let your healing flow, Lord, even at this very moment, O Lord. Thank you, Lord, for giving her another life, O God. At ganoon din, Panginoon, kay Sister Ana Lea, Lord, sa kanyang request na approval po ng kanyang visa, O God. Na kiniklaim na namin na ito po tinugon mo na, O Lord. At sinagot mo ng panalangin ito na we declare na na-approve na po ang application niya sa kanyang visa. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name, para kay Sister Ana Lea. Ganun din yung healing for severe stiff neck kay Barry Kyra, O Lord. Baby Kyra, Panginoon. Let your healing flow sa batang ito in the name of Jesus, O Lord. At ngayon pa lamang alam namin, O God, na pinagaling mo na siya at kiniklaim na namin ito sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. And thank you, Lord. We give you all the glory, the honor, and all the praises in Jesus' name. At meron tayong mga nagdiri. Yeah. Sister Liz. Nakahiling po for Sister Gift, Christine, saka Elio Renato. Na? Healing po. COVID. Sir Elio, Christine, saka Sister Gift. Lord, pinapadalangin din namin si Elio, si Christine, at saka si Gift. Saka si Gift, Lord, na apektuhan din po ng COVID na ito, Lord, in Jesus' name. Saan man sila naroon sa mga oras na ito. Let your healing flow, let your complete healing flow, Panginoon. Dumali sa kanila at ina pong tinutunaw ang virus ito sa kanyang kanilang katawan, Panginoon. Thank you, Lord, at pinagaling mo na sila at panambalik ang kalakasan physical na pansamantal pong nawala sa kanila. And we pray also for Sister Riz, na siya po makabalik na dito sa Qatar, O Lord, muli makapagtrabaho sa Qatar Airways. Ikaw nga po ang magsaayos na mga papers na dapat nang maasikaso, O Lord. At kiniklaim na namin na pinagkaloob mo na, Panginoon, ang request na ito, even at this very moment, O Lord. In Jesus' name, we pray. At let us greet our birthday celebrants for today. Birthday po ngayong March 15. Si Baby JB Buban, anak po ni Don. At si Brother RJ Desena, March 17. Happy birthday, Brother RJ. Happy birthday, Baby Buban, JB Buban.
blessed birthday po sa inyo. At also, wedding anniversary. Happy wedding anniversary kay anniversary niyo pala. Brother Jeboy and Sister Shire ng March 17. Anniversary niyo pala. Ano to? Okay. Pray din. So atin pong panalangin ang mga birthday celebrants at saka celebrate ng wedding anniversary. Panginoon, ang mga anak mong ito, Lord, na nagdiwang ng kanilang kaarawan, si Baby JB Uban, O Lord, at si RJ, Panginoon, si Brother RJ Dicena, ay Panginoon, dinadalangin namin sa mga anak mong ito na una po si Baby Buban. Lord, ingatan mo po ang batang ito, bigyan mo siya ng kalakasan sa araw-araw, O Lord, at siya po'y lumaki, Panginoon, ng may tunay na pagkakilala at pagkatakot sa iyo, Panginoon, in the future, O Lord. At ito yung regalo mo sa mag-asawa, Panginoon, at patuloy na ikaw ang nagbibigay ng kalakas at kalusugan sa batang ito. At salamat po sa unang kaarawan na pinagkaloob mo sa batang ito. At dalangin namin na mas marami pa pong mga birthdays ang iyong ibibigay sa munting anghel na ito na pinagkaloob mo po sa mag-asawang ito, O Lord. At ganoon din, O God, we pray for RJ Dicena, Panginoon, sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan, sa pagbibigay mo ng panibagong physical na kaarawan sa kanya, Panginoon. Lord, we pray that you continue to use him mightily, effectively sa iyong gawain, Panginoon. Patuloy na siya lumago sa kanyang pananampalataya at patuloy na lumalim ang kanyang relasyon sa iyo, Panginoon. Continue to bless also his family, Panginoon. At kami nakikigalak sa kanyang kaarawan na pinagkaloob mo, Panginoon. At we pray for many, many more birthday to come kay RJ. At dalangin namin ang kanyang mga plano sa buhay. Ito po ay patuloy na pagpalain mo, O Lord. At patuloy na ikaw ang kumilos mightily sa kanyang buhay at sa buhay po ng kanyang pamilya, O Lord. Thank you, Lord, for another birthday na pinagkaloob mo kay Brother RJ, O God. And we pray, O Lord, sa wedding anniversary, marriage anniversary ni Jeboy, ni Brother Jeboy at ni Sister Shire, Lord. Panginoon, ang mag-asawang ito ay tunay na ginagamit mo mightily, Panginoon, sa iyong gawain, and continue to bless them each and every day, O Lord, at patuloy na yumabong, Lord, ang kanilang relasyon, Panginoon, at patuloy na maghari ang iyong pag-ibig sa kanila, O Lord, sa kanilang mga puso, at patuloy, Lord, na pagbuklorin mo sila na iyong pagmamahal at every day of their life ay patuloy, Panginoon, na mas lumalalim ang kanila pong pagmamahal sa bawat isa, O God. Lord, we continue to pray for their health, hindi lamang kanilang health, O Lord, and every aspect of their life, spiritually, physically, and even emotionally, and even financially, Panginoon. And continue to bless their marriage, and also continue to bless yung kanila pong anak na si Ina, O Lord. At salamat po at alam namin na mas marami pa pong ganitong wedding anniversary na iyo pong pakakaloob sa mag-asawang ito. At we are grateful na sila po ibinahagi mo sa gawain mong ito, Panginoon, upang patuloy na magamit sa iyong gawain, O Lord, sa ministry na pinagkatiwala mo sa kanila. And Father God, once again, we give you all the glory, the honor, and all the praises in Jesus' name. Amen.
Right? Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Because Jesus Christ is the living God. Because Jesus Christ is the living God. But in the name, let us close by giving back to the Lord the living God. Let us sing, I give you glory. Set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. It's your word. It's your love. How glorious are you, Lord? It's your power. It's your power. It was your cross, Lord, that saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Give you glory to your mighty name, Lord. Good Father, and with a crown of thorns, you became